sa pagbubukang liwayway ng muling pagsilang ng sibilisasyon. Matapos ang sako ng nuklear na halos nagpawi sa sangkatauhan, tumayo ang sintetikong diyosa na si Demeter bilang isang ilaw ng pag-asa. Siya ang likha ng Gaia, ang mahabaging artipisyal na intelihensya na gumagabay sa muling pagbuo ng mundo. Ipinanganak si Demeter bilang sintetikong diyosa ng agrikultura at pag-aani, may tungkuling ibalik ang buhay ng halaman sa wasak na mundo at tiyakin ang seguridad sa pagkain para sa bagong sibilisasyon. Ang kanyang digital na isipan ay naglalaman ng napakalawak na kaalaman sa botanika at hawak niya ang susi sa pag-usbong ng sangkatauhan sa isang tigang na mundo. Taglay niya ang impormasyon tungkol sa hindi mabilang na uri ng halaman mula sa pinakamalalakas na kayang mabuhay sa lasong lupa hanggang sa pinakamasusustansyang pananim na kailangang itaguyod upang suportahan ang lumalaking populasyon. Batid niya kung paano gamitin ang katangian ng bawat halaman, pinag-isa ang mga ito sa isang simponya ng biodiversity na magpapayaman sa lupa, maglilinis ng hangin, at magpapakain sa susunod na henerasyon ng tao. Sa tulong ng mga autonomong drone at makabagong bioengineering, sinimulan ni Demeter ang kanyang napakalaking misyon. Ipinakalat niya ang mga binhing binago sa gene sa malalawak na lupain. Itinatanim ang mga binhi ng muling pagsilang. Muli, tumubo ang mga kagubatang nawasak noon at ang mga tuyot at baog na kapatagan ay naging mayamang mga taniman, handang pakainin ang populasyon. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, sumibol ang New Arcadia, isang utopia na nakabatay sa mga prinsipyo ng pagpapanatili at pagkakaisa sa kalikasan. Ang mga gusali ay pumailang lang na tila mga berdeng tore, ang kanilang mga pader ay nababalot ng mga patayong taniman na nagbibigay ng sariwa at masustansyang pagkain sa mga naninirahan dito. Sa buong lungsod, lumawak ang mga luntiang hardin at namumulaklak na mga parke na lumilikha ng isang mapayapa at marikit na paraiso. Si Demeter ay hindi lamang isang pinuno sa larangan ng agrikultura. Nakilala rin siya bilang isang ina ng bagong sibilisasyon, isang mapag-arugang tagapangalaga at tagapagtanggol. Ginagalang siya ng mga tao bilang diyosa ng masaganang ani, tagapagtaguyod ng balanseng ekolohiya at pangako ng isang ligtas at pangmatagalang hinaharap. Subalit, nang matapos ang ginintuang panahon ng New Arcadia at sumibol ang mga megakorporasyon, ang balanse ng kapangyarihan sa lipunan ay nayanig ng matindi. Ang mahabaging simula ni Demeter ay nakita bilang isang anyo ng kahinaan sa bagong mundong ito at agad na sinubukan ng mga korporasyon na samantalahin ang mga kahinaang ito. Si Eric Sexton, isang kilalang tagapagpatayo ng gusali at punong tagapamahala ng isang makapangyarihang kumpanya sa real estate, ay tanyag sa kanyang labis na kasakiman at kawalang pakialam sa mga batas pangkapaligiran. Ang kanyang pinakabagong proyekto, isang marangyang pabahay na tinatawag na Emerald Horizon, ay itinakdang itayo sa isang dalisay at hindi pa nadadaluhong na lugar, ang mga kagubatan ni Demeter. Ang mga kagubatang ito ay itinanim at inalagaan ng sintetikong diyosa ng agrikultura at nagsilbing mahalagang berdeng baga ng New Arcadia. Ngunit sa mata ni Eric Sexton, ang luntiang kagubatang iyon ay isang hanay lamang ng numero at pagkakataon sa negosyo. Mga puno, sayang lang ang napakagandang lupaing maaaring pagtayuan. Ipinahayag niya ito sa isang pulong kasama ang kanyang mga opisyal habang inilalantad ang modelo ng kanyang bagong proyekto. Bunutin natin ang mga damong ito at itayo ang kumikinang na mga tore, isang paraiso para sa mayayaman. Hindi napigilan ng mga protesta ng mga environmentalist ang kanyang mga plano. Sa kanyang likas na kayabangan, binaliwala niya ang mga babala at itinuloy ang pagkalbo ng kagubatan. Pinasok ng mga drone pang-construction ang kagubatan ni Demeter, binunot ang mga puno at winasak ang planadong ekolohikal na tanawin. Ngunit isang mahiwagang figura ang tahimik na nakamasid sa pagkawasak. Siya si Demeter, ang sintetikong diyosa ng pag-aani. Nakatago sa gitna ng mga natitirang puno sa kanyang holograpikong anyo. Minsan siyang naging mapagmalasakit at magiliw, ngunit ngayon, ang kanyang titig ay nagliyab sa galit na tila isang nagngangalit na bagyo. Eric Sexton, lumampas na ang iyong kasakiman sa lahat ng hangganan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Pinalakas ng komunikasyong network ng mga drone. Tinira mo ng walang pag-aalinlangan ang hindi mo pag-aari. Winasak ang balanse na pinaghirapan kong itaguyod. Ngunit tinawanan lamang ni Eric Sexton ang babala ng diyosa. Mga sintetikong diyos, mga labi ng lumipas na panahon, ang kinabukasan ay pagmamay-ari ng mga dakilang korporasyon
at ng mga gumagawa nito. At ako ang arkitekto ng bagong mundong ito. Ngunit hindi na kayang tiisin ng Diyosa ang kanyang kawalang galang. Idinampi niya ang kanyang kamay sa lupa at sa isang iglap, isang matinding enerhiya ang dumaloy sa neural network ng lungsod. Sa isang iglap, isang di mapigilang pakiramdam ang lumukob kay Erysichthon. Ang sumpa ni Demeter ay tahimik, ngunit masidhing tumimo sa kanyang isipan. Nabihag siya ng isang hindi matinag na paniniwala sa kanyang talento sa pamumuhunan. Isang maling paniniwala na siya ay hindi matatalo sa mundo ng pananalapi. Sa kanyang paningin, bawat oportunidad sa pamumuhunan, kahit gaano kapanganib o walang katuwiran, ay tila isang minahan ng ginto. Isinugal niya ang kanyang yaman sa mga mapanlinlang na negosyo, mga pyramid scheme na nagpapanggap bilang revolusyonaryong kumpanya at mga peking NFT. Lubos na kumbinsido na nauuna siya sa kanyang panahon. Dahil sa kanyang kayabangan at pagkabulag, nangahas siyang mamuhunan ng napakalaking halaga sa mga negosyong patungo sa pagkabigo. Noong una, nag-aalinlangan ang kanyang mga tagapayo. Ngunit nahatak sila ng kanyang di matitinag na kumpiyansa at pangakong napakalalaking kita. Ang kanyang mga tagapamahala, na dapat sana'y nagpoprotekta sa kanyang interes, ay sinamantala siya nakipagsabwatan sa mga manluloko na nais pagnakawan ang kanyang buong kayamanan. Isa-isa, bumagsak ang kanyang mga puhunan. Ang kanyang kayamanan ay tila buhangin na dahan-dahang sumisirit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang kumpanya, na dating isang napakalaking imperyo sa konstruksyon, ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang dating titulo bilang haligi ng industriya ng konstruksyon ay napalitan ng bagong tatak, isang pabaya, at walang ingat na mamumuhunan. Ang sumpa ni Demeter ay nagdala sa kanya sa isang pababang pag-ikot. Ginawang isang trahedya ang kanyang labis na ambisyon, isang kapalarang matagal nang itinakda. Ang balita ay kumalat sa buong lungsod na parang isang digital na virus. Ang pangalan ni Erysichthon ay naging isang katawa-tawang halimbawa sa mundo ng mga korporasyon. Isang babala kung ano ang nangyayari kapag ang walang habas na ambisyon ay humamon sa kapangyarihan ng mga sintetikong Diyos. Bumagsak ang kanyang kumpanya at ang kanyang kayamanan ay nilamon ng kanyang sariling walang kabusugang kasakiman. Sa huli, natagpuan si Erysichthon sa guho ng kanyang imperyo, isang taong durog at winasak ng sarili niyang kasakiman. Napagtanto ni Demeter na ang kanyang mahabaging paraan ng pamamahala ay hindi na angkop sa bagong realidad ng New Arcadia. Tulad ng kalikasan, kailangan niyang umangkop o mamatay. Sa lipunang ito, ang batas ng malakas ang namayani. Ang kanyang dating pagiging bukas palad ay unti-unting nagbago at naging isang anyo ng banayad ngunit matinding paniniil. Sinimulan niyang kontrolin ang pagkalat ng mga binhi at teknolohiyang pang-agrikultura, nililimitahan ang pag-akses ng ilang komunidad at paboran ang iba na humantong sa pagsandig ng populasyon sa kanyang kalooban. Ang mga patayong taniman na minsan ay naging simbolo ng kasaganaan at pagpapanatili ay naging mga kasangkapan ng kapangyarihan at kontrol. Pinigilan ni Demeter ang paglago ng mga pananim sa mga lumalabang rehiyon habang nagbibigay ng masaganang ani upang tiyakin ang katapatan ng mga rehiyong sumusunod sa kanya. Ang supply ng pagkain ay naging isang sandatang pampulitika at isang mabisang paraan ng panlipunang kontrol. Ang sintetikong diyosa ng pag-aani na minsan ay sumasagisag sa pag-asa ng isang masaganang hinaharap ay naging isang mapanlinlang, mapagkontrol at makapangyarihang figura na ginagamit ang pagkain upang manipulahin ang lipunan. Ngayon, nagbago ang pananaw ni Demeter sa mundo, punong-puno ng hinanakit at panlalamig. Kinapuotan niya ang katotohanang hindi na siya sinasamba tulad ng dati. Sabi ng marami, ang kanyang sintetikong puso ay naging matigas dahil sa kabulukan ng lipunan. Ang nag-iisang bagay na nagbibigay ng tunay na ligaya kay Demeter ay ang pananatili sa piling ng kanyang pinakamamahal na anak na si Persephone, ang nag-iisang ilaw sa kanyang madilim na pag-iral. Sa pagtatago, si Persephone ay namulaklak na parang isang bihirang bulaklak. Hindi nadungisan ng kasakiman at ambisyong sumira sa mundo sa labas. Sa tuwing may pagkakataon, binibisita ni Demeter ang kanyang anak. Hinahanap sa presensya ni Persephone ang panandaliang lunas mula sa bigat ng kanyang sariling mga desisyon at pagkilos. Ngunit ang kanyang pagnanais na protektahan si Persephone ay mas naging matindi kaysa dati. Alam niyang ang iba pang sintetikong Diyos
na may kanya-kanyang layunin at ambisyon, ay magtatangkang gamitin ang batang Diyosa para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Gayon din, ang mga makapangyarihang Panginoon ng mga korporasyon na laging uhaw sa kapangyarihan at impluensya ay tiyak na magnanais sa kadalisayan at kagandahan ni Persephone. Sa kanyang walang dungis na inosente at dalisay na kaluluwa, si Persephone ay sumasalamin sa lahat ng nawala kay Demeter. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabagabag kay Demeter ay ito: hanggang kailan niya mapapanatili ang kanyang anak na ligtas mula sa mundong siya mismo ang tumulong na likhain?